Imaginein mo ang isang madilim na kwarto. May konting liwanag lang ang tumatama sa isang canvas ng painting. Maalikabok ito, hindi masyadong naaaninag ang itsura. Pero imaginein mo na nung tinanggal mo yung kortina sa mga bintana, tapos pumasok yung liwanag ng araw, ay talagang nagliwanag ang buong paligid. At dito mo nakita ang kagandahan ng isang masterpiece na painting. Sobrang vibrant, makulay at punong-puno ng buhay ang larawan nito. Itong canvas o painting na ito ay madalas maaring hindi napapansin at minamaliit pa, pero meron pala itong value. Napakaganda at gawa ito ng isang sikat na artist at natuklasan mo na meron pala siyang potential. Minsan, ganito din tayo. Pakiramdam natin wala tayong value kasi hindi tayo naliliwanagan ng katotohanan kung sino tayo sa paningin ng Diyos. Kung makikita lang natin yung ating value sa mata ng Diyos, naku, mag-iiba yung ating pag-iisip at aksyon. Isa sa buhay natin kung ano ang totoong worth natin. Kaibigan, nakaramdam ka na ba ng parang meron kang kakulangan? Hindi pa sapat kung ano ka na parang wala kang silbi sa mundong ito. O kaya parang ang buhay mo ay isang robot. Nabubuhay ka pero parang walang sigla at passion. Tinatangay ka lang ng agos ng mundo. Naiimpluwensyahan ng kaibigan. Nakikisali ka sa mga bagay na hindi naka-align sa kung sino ka sa mata ng Diyos. Walang direksyon at walang purpose. At itong ganitong struggle ay nararanasan ng marami. At ito yung dahilan kung bakit yung disenyo ng Diyos na potential sana para sa isang tao ay hindi natutupad sa buhay niya. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang value mo ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto. Minsan inaakala mo na ang halaga mo ay nakasalalay sa galing mong umiwas sa mga maling bagay. O kaya maging perpekto ang kutis o magkaroon ng magandang damit. Ang value mo ay hindi din dinidikta ng nakaraan o ng iyong past. Ang value mo ay hindi ang kung anong feedback o tingin sa iyo ng mga tao. Kapag mataas o magaling ang tingin ng tao sa iyo ay mas mataas ang value mo? No, hindi yun. Ang totoong value mo ay nakasalalay sa kung paano ka minamahal ng Diyos. Ang worth mo ay nakasalalay sa kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang value mo ay wala sa pagiging mas angat mo sa iba, kundi ang value mo ay nasusukat kung gaano ka ka-importante sa Diyos. May magandang plano siya sa iyo at nais niyang matupad ang potential na ito sa iyo para sa ikabubuti mo. Maraming tao nagtatanong kung ano daw ba talaga ang will ng Diyos para sa kanila. Pinapanalangin nila ito lagi, kaya lang ang problema ay kapag sinabi na ng Diyos ang kanyang kalooban at direksyon, ay hindi naman sila masaya para dito at iba pa din ang kanilang ginagawa. Bakit? Kasi iba daw ang purpose ng Diyos sa ine-expect nila. At sinasabi nila na hindi pa sila ready para sa kalooban ng Diyos. Samantalang may mga tao naman na willing magpasakop sa plano ng Diyos sa buhay nila. Sila ang nagkakaroon ng tamang direksyon at sila ang nagtatagumpay sa mata ng Diyos. Nagagawa nila yung full potential na plano ng Diyos para sa kanila. Kaya nga ang tanong ay, hinahanap mo ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Yung plano mo ba at layunin ay nakaayon sa layunin ng Diyos para sa iyo? Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kung gaano ka ka-importante sa Diyos at kung paano kanya tinitignan. At ano ang purpose niya para sa iyo. Kasi kung hindi mo ito mauunawaan at yayakapin, ay hindi ka magkakaroon ng passion na tuparin ang potential na dinisenyo niya para sa iyo. Tayo ay nasa unang bahagi ng ating serye na Be Intentional, Be Your Potential. At ang unang title natin this week ay Believe in Your Worth, Be Your Potential. Tapusin mo mensahe na ito para maunawaan mo ang magandang plano ng Diyos para sa iyo. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group.
Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa Up Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babaginan ka namin ng mabuting balita. So, paano ba tayo tinitignan ng Diyos? Gaano tayo kahalaga sa Kanya? May 3 point tayo ngayon. MDP, you are God's masterpiece. Pangalawa, you are God's design. Pangatlo, you are God's purpose. So, pag-usapan natin ang number 1, you are God's masterpiece. Sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, pansinin natin, yung salitang His workmanship. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay isang workmanship ng Diyos. Hindi ikaw ang gumawa ng sarili mo at naging workmanship ka, kundi nilikha ka muli ng Diyos sa espesyal na paraan na siya lamang ang may kakayanang gumawa. Ang salitang workmanship ay galing sa Greek word na poema. Ang ganda nito kasi ikaw ay isang tula. Ikaw ay sining o sabi sa Jerusalem Bible Translation ay work of art. Ginawa ka ng isang magaling na kamay ng may mahigpit na pagpaplano at layunin. Na-realize ko na kaya tayo niligtas ng Diyos ay hindi lang para iligtas sa kaparusahan ng ating kasalanan, kundi niligtas din niya tayo dahil gusto niyang gumawa ng isang magandang bagay mula sa atin. Napakabuti ng Diyos dahil ang kanyang pagmamahal ay kayang tumanggap ng isang taong madumi at makasalanan na gaya ko at gaya mo. Yung bang parang isang bagay na wala namang silbi pero pupulutin, papalitan at lilikhain ng bago. Gagawa siya ng isang work of art na pag nakita ng mga tao ay sasabihin nila, naku yan, gawa yan ng Diyos. Itong taong ito, wala namang kapag-apagasang magbago, ay nagbago. Ito ay isang himala. Ito ay isang masterpiece. Then, ang sabi pa sa talata ay created in Christ Jesus. Ang ibig sabihin ay ang ating pagkalikha ay naging posible lang dahil sa Panginoong Yesus na nagbayad ng ating kasalanan. Nilikha tayo muli sa pamamagitan ng Panginoong Yesus at para sa Kanya lamang. Kaya nga tandaan natin ito na ang ating buhay espiritual ay hindi galing sa pagde-develop ng ating sinful nature. Maaring yung ibang naniniwala sa evolution na unti-unti daw mula sa masamang kalagayan ay nabago tayo paunti-unti, gumanda ng gumanda habang lumilipas ang panahon. Kaya tuloy ganito din ang paniniwala nila. Tayo din ay magkakaroon ng unti-unting development mula sa ating sinful nature. No, mali ito. Hindi nga tayo magbabago kahit tumanda pa tayo. Bakit? Dahil walang pagbabagong magaganap sa atin nang hiwalay sa biyaya ng Diyos. Walang magaganap na pagbabago sa atin kung hindi tayo lilikhaing muli ng Diyos. Kaya huwag nating isipin na ang grace ng Diyos ay pinapa-improve lang natin ang ating sinful nature na may mga konting adjustment na ginawa o kaya kumbaga sa makina ay in-overhaul lang. No, hindi tayo in-overhaul ng grace ng Diyos kung hindi lumikha at pinalitan tayo ng bago. Ang sabi sa talata ay created in Christ Jesus, hindi repaired. Kaya nga hindi ka magbabago hanggat hindi ka pinapalitan ng bagong likha. At pag nangyari sa iyo ito, nako, ikaw ay espesyal dahil wala kang katulad sa mga nilikha ng Diyos. You are His masterpiece. Nilikha ng Diyos ang universe pero hindi ito ang kanyang masterpiece. Nilikha ng Diyos si Adam at Eve at ang mga sumunod na henerasyon ng mga lalaki at babae pero hindi sila ang masterpiece ng Diyos. So sino lang ang masterpiece ng Diyos? Ayon sa talata na binasa natin, ay yung mga taong nanampalataya at nakipag-isa sa Panginoong Yesus na pinlano at nilikha ng Diyos ayon sa kanyang layunin.
Ang sabi ay created in Christ Jesus. Kaya lang, ito yung malaking problema. Marami sa atin hindi naniniwala dito. Bakit? Kasi kung naniniwala ka talaga, ay babaguhin nito kung paano ka mamumuhay. Marahil kaya hindi ka naniniwala na masterpiece ka, ay kasi nakakita ka ng mga masterpiece na bagay. Halimbawa, yung Spolarium ni Juan Luna, yan ay masterpiece. Noli Me Tangere at Filibusterismo ni Jose Rizal, yan ay masterpiece. Mona Lisa, yan ay masterpiece. Kaya tuloy sinasabi mo sa sarili, ako hindi ako masterpiece, ang layo. Puti na buhok ko, kulubot na ang balat ko, malaki na yung aking tiyan, meron akong depression at high blood. Ang masterpiece ay dapat maraming achievement sa kanyang career. Ako ay wala. Ang masterpiece ay walang utang dapat sa credit card o kung kanino man. Ang masterpiece ay hindi dapat malakas kumain. Grabe, ang mundo natin nagtuturo na hindi tayo magiging karapat-dapat na tawaging masterpiece dahil marami pang kulang sa ating pagkatao. Mali, kaibigan. Kahit sino ka pa at kahit ano pa ang kalagayan mo ay kapag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus ay gagawin kanyang masterpiece. Kaya nga sa kabaliktaran, ito yung katotohanan na hindi ka talaga magiging enough kahit kailan kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Pero kung nasa iyo ang Panginoong Hesus, ikaw ay enough. Bakit hindi tayo magiging enough kung makasalanan tayo? Sabi sa Ephesians, same chapter, aatras lang tayo. Ephesians 2:1. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Take note, ang kausap dito ni Pablo ay mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Hesus. Kaibigan, ito yung katotohanan. Ang sabi dito ay noong unay patay kayo. Ang ibig sabihin, hindi sila niligtas ng Diyos dahil malinis sila o naging mabuti sila kung hindi inabot sila ng Diyos nung sila ay patay pa sa kasalanan. Ang ibig sabihin, tayong lahat ay nasa kalagayang patay nung inabot tayo ng Diyos. Bakit? Kasi nagkasala tayo at ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23, ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, kaya maniwala tayo o hindi, ay may bayad ang kasalanan. Ito ay kamatayan. Now, saan ba yung kamatayan na yon? Revelation 21:8, ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang bahagi nila ay sa lawa na nagnininga sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Kaibigan, itong dahilan kung bakit sabi ni Pablo, sabi sa mga alagad na noon ay patay kayo sa kasalanan. Ang ibig sabihin noon yun, nung hindi pa sila sumasampalatay sa Panginoong Hesus, sila ay patay. Hindi sa pisikal, kung hindi sa espiritual. Kasi pag namatay sila, ang destinasyon nila ay ang nagniningas na asupre o hell na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga, hindi totoo yung encouragement sa atin na gawin mo lang ang gusto mo. Kung anong magpapasaya sa'yo, okay ka lang. Mali, kaibigan. Kung hiwalay ka sa Panginoong Hesus, ay hindi ka okay. Kahit sino sa atin ay hindi okay kung wala sa atin ang Panginoong Hesus. Hindi mo kayang maging banal. Hindi mo kayang maging perpekto. At dahil dito, magbabayad ka ng kamatayan sa asupre. Kahit pa sabihin mong hindi ka nagmumura, pero ikaw naman ay nagdanasa sa iba't ibang babae o lalaki. O kaya sabi mo, nahinto ko na ang pagnanasa sa iba, pero ikaw naman ay judgmental. O kaya naman, nahinto mo na ang paghuhusga sa iba, pero complain ka naman ng complain. O maaring nahinto mo na ang pagrereklamo, pero tuloy pa rin ang paggastos mo ng sobra na mas malaki pa kaysa sa kinikita mo. Tuloy pa din ang pagkain mo ng sobra kaysa sa kailangan mo. Tuloy pa din ang hindi mo paghahanap sa Diyos at iba pa. Kaibigan, kahit gaano ka magsikap na umiwas sa kasalanan, ay hihilahin at hihilahin ka pa rin ng iyong sinful nature kung wala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Kaya nga, hindi ka okay. Ikaw ay patay pa din, pero praise God, dahil sa biyaya o grace niya, ay tayo ay binuhay at nilikha muli na may kakayanan humindi sa kasalanan. Tuloy natin sa Ephesians 2:6. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay
kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Wow, ang sabi, binuhay tayo kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin, dahil sa patay tayo, ay kailangan tayong buhayin. So, ang ginawa ng Panginoong Yesus ay nakisama siya sa ating kamatayan upang sa kanyang pagkabuhay na muli ay makasama naman niya tayong mabubuhay din muli. Ang ibig sabihin ay yung luma nating pagkatao ay sinama na ng Panginoong Yesus sa pagpako sa krus. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaibigan, kung nakipag-isa ka na sa Panginoong Yesus, ikaw ay bago na. Nilikha kang muli at ikaw ay masterpiece. In fact, ikaw ay maghahari kasama ng Panginoong Yesus sa langit. Kaya huwag mo isipin na okay ka nang hiwalay sa Panginoong Yesus. Hindi. Sabi ni C.S. Lewis, God became man to turn creatures into sons, not simply to produce better men of the old kind, but to produce a new kind of man. Kaibigan, kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, ay tandaan mo ito. Hindi mo na kailangan balikan ang luma mong pagkatao. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Noong World War II, ay nakulong si MacDonald sa isang prison camp ng mga Germans. Hindi alam ng mga German na merong maliit na radyo si MacDonald at mula doon ay nakakabalita ito kung anong nangyayari sa labas ng kampo. Isang araw ay binalita na sumuko na ang matataas na opisyal ng mga German at ibinalita ito ni MacDonald sa kanyang mga kasamahan. Alam mo, nangyari yung malungkot na kampo ay napalitan ng sigawan. Nagbago ang buhay nila, nagsayawan, nagkantahan, at nagtatawanan ang mga prisonero doon sa kampo. Kinakawayan pa nila yung mga German guards at tuwang-tuwa sila. At eventually nga, nabalitaan na din ng mga German guards ang nangyari at sila ay tumakbo at tumakas. Iniwan na nilang bukas ang lahat ng kulungan. Alam mo, ito ang picture ng mga taong nanampalataya sa Panginoong Yesus. Nanalo ka na. Napanalunan na ng Panginoong Yesus ang laban nung namatay siya sa krus. Wala nang kapangyarihan ang dyablo sa mga taong nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, hindi mo kailangan makinig sa kasinungalingan ng dyablo. Ikaw ay nanalo na sa laban sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Malaya ka na. Kung gusto mo maabot ang iyong potensyal, yakapin mo ang katotohanan na malaya ka na. Ang sabi sa talata ay maghahari tayo sa langit kasama ng Diyos. So bakit ka magpapaloko sa dyablo? Bakit ka magpapasailalim sa laman mo? Wala na silang power sa'yo. Ikaw ay masterpiece. Para saan? Para maipakita mo sa iyong buhay ang biyaya ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2:7, ito ay upang maipakita niya sa darating na mga kapanahunan ang nakakahigit na yaman ng kanyang biyaya sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wow! Gusto ng Diyos na ikaw ay maging trophy niya ng grace o biyaya, na ang iyong buhay ay patunay ng biyaya o grace ng Diyos. Naalala ko yung pelikula A Walk to Remember. Si Jamie na isang high school student ay anak ng isang pastor sa California. Pinagtatawanan si Jamie at nilalait sa kanyang pagka-conservative sa pananamit at ugali. Pero hindi siya nagpa-apekto dito at sabi niya sa kanyang yearbook na ang kanyang ambisyon ay maging patotoo ng isang milagro. Doon sa pelikula, si Jamie ay may leukemia. At nung nakipagkaibigan si Jamie kay Landon Carter, na isa ding nangungutya kay Jamie, ay naalarma yung kanyang tatay at iba pang kaibigan. Pero binigay pa rin ni Jamie ang buhay niya kay Landon. Tinulungan niya itong mag-aral mabuti. Tinulungan niya itong mag-memorize sa kanyang school play. At tinuruan sa maraming bagay. At dahil dito, na-in love si Landon kay Jamie. At sila nga ay kinasal. Kaya lang, after 3 months, ay namatay si Jamie. At dahil mahal ni Landon si Jamie, ay nag-decide itong mag-enroll sa college at pagbutihin ito. At nung siya ay gumraduate, ay ang una niyang binalikan ay ang tatay ni Jamie. Ibinalita niya na natanggap na din siya sa medical school. Sabi niya, ikinalulungkot ko po dahil hindi natupad ni Jamie ang maging patotoo ng isang miracle.
Alam mo, yung pastor, tinignan sa mata si Landon at sabi nito, Landon, natupad na ang miracle sa buhay niya at ikaw yon. Alam mo, na-realize ko, ang pagbabago ng buhay ni Landon ay isang miracle. Ito ay testimony ng unconditional love na binigay sa kanya ni Jamie. At ganun din naman sa'yo at sa akin na nakaranas ng grace at pagmamahal ng Diyos. Kung natanggap mo ito sa buhay mo at nakita mo ang malaking pagbabago sa'yo, kaibigan, ito ang miracle. Ito ang katotohanan na ikaw ay naging masterpiece. Kaibigan, you are God's masterpiece at simulan mo itong isabuhay. So paano ba tayo tinitignan ng Diyos? Gaano tayo kahalaga sa Kanya? Una, you are God's masterpiece. At number 2, you are God's design. Sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Wow, isang picture ito ng isang blueprint. Ang pagkalikha sa atin ay maingat na plano at disenyo ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi siya bara-bara, hindi siya reckless. Pinag-isipan ka talagang mabuti. Ang ibig sabihin ay hindi siya nagulat sa nangyari sa atin kung hindi ito ay talagang dinisenyo niya at pinlano. Isaiah 46:8-10. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan, ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Ang sabi ay tandaan. Na-realize ko na palagi nagpapaalala sa atin ang Diyos na tandaan natin. Bakit? Kasi madalas nakakalimutan natin na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaibigan, magiging talunan ka palagi kung hindi mo ipapakita sa Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Minsan ako din nakakalimot pag malaki ang problema na pinagdadaanan. Yung problema ay natatakpan at hindi ko na makita kung gaano kalaki ang Diyos at gaano kalaki ang kaya niyang gawin sa buhay ko. Then, ano daw ang tatandaan natin? Tuloy natin, verse 9, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Una, ang tatandaan natin ay iisa ang Diyos at walang iba. Wala kang dapat aasahan na iba at ipapalit mo sa Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, ako lamang ang Diyos. At sabi niya sa verse 10, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Wow! Ibig sabihin, siya ang authority. Siya ang nagtatakda na magaganap at pag sinabi niya ay siguradong mangyayari. Hindi siya kayang pigilan ng asawa mo, ng sitwasyon mo, o ng sino mang tao na nanghaharas sa iyo. Mangyayari at mangyayari kung ano ang ipinangako niya sa iyo. Gagawin niya kung anong gusto niya at walang makakapigil dito. Na-realize ko ang hirap maintindihan na nakita na ng Diyos ang plano niya at tiyak na siya na mangyayari ito. Bakit? Kasi limitado tayo sa mundo na ginagalawan natin. Limitado lang ang nakikita natin at nalalaman. Halimbawa, si Phil Pesat. Siya ay nabuhay lamang ng 7 linggo matapos siyang ipanganak. Nasa loob lang siya ng incubator. Hindi niya alam kung ano ang mundo sa labas ng incubator. Malamang hindi siya maniniwala dito. Hindi pa siya nakakita ng puno, halaman, aso, baka, ibon, kotse, bahay at iba pa. Hindi niya ito mai-imagine dahil wala siyang basehan. Tayo din ay nabubuhay dito sa mundo sa loob ng time. At tinanggap natin ito sa buhay natin. Alam natin na may past, present at future. Pero hindi pa natin nakita ang eternity. Ang eternity ay walang simula at walang hanggan. Ang eternity ay nasa labas ng time. Tayo ay nasa loob ng time. Now, ang Diyos ay nilikha niya ang time, pero siya ay naroon sa eternity. Nilikha niya ang time sa kung paanong tayo ay nilikha din niya. Ang time ay naglilimit sa atin, pero ang Diyos ay hindi sakop ng time. Kaya wala siyang limitation. Pero tayo kapag nakapag-desisyon na tayo ngayon, bukas, hindi mo na mababawi ang consequence. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa kahapon at bawiin ang ating ginawa. At lalong hindi tayo pwedeng pumunta sa future para makita natin ang magiging bunga ng ating desisyon. Pero sa Diyos, hindi ito totoo. Wala siyang limit. Kaya kung anong dinisenyo niya para sa iyo,
mangyayari ito. Kung anong pinlano niya para sa iyo, ay ito ang makakabuti sa iyo kasi nakita na niya ang mangyayari. Kaya kung ayaw mo i-align ang buhay mo sa design niya o plano niya para sa iyo, naku, mapapahama ka dahil wala kang kakayahang lumabas sa eternity at tignan ang future. Kaya kaibigan, simulan mo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Isaiah 55:9, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kamangmangan na isipin natin na alam ko kung paano patatakbuhin ang buhay ko. Buhay ko ito, mali. Ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa iyo. Wala kang idea kung ano ang future mo dahil sa iyong desisyon. At wala kang idea kung ano ang hinanda niya sa iyo sa lupa at sa langit. Ang Diyos ang nakakaalam ng mabuting future mo. Kaya marapat lang na hanapin mo siya sa buhay mo at kilalanin at alamin ang layunin niya para sa iyo upang magawa mo ang iyong potential. Kaibigan, imaginein mo ito na ikaw ay bumabaybay sa Cordillera region. Tapos nakita mo yung Banawi Rice Terraces. Now, may tao kaya mag-iisip na ang rice terraces ay bunga ng ulan o nag-erode lang yung bundok kasi lumindol? Hindi. Iisipin ng tao na merong mga magsasaka na nagsikap na gawin yon upang sila ay makapagtanim. Tandaan natin na kapag pinapaliwanag natin ang isang natural phenomena, meron tatlong possibilities: chance, law, o design. Pag ang natural phenomenon ay irregular, pabago-bago at hindi specified, ay alam natin na ito ay random event, chance lang. Halimbawa, nagkaroon ng landslide, na-deform ang bundok. Maaaring ito ay dulot ng isang napakalakas na bagyo o earthquake. Unpredictable at bihira mangyari. Wala siyang pattern na paulit-ulit. Ang ibig sabihin, ito ay chance lang. Pag nakakita ka naman ng mangga na bumagsak sa puno, ito ay natural law. Kasi merong law of gravity. Maaaring mapredict mo itong paglaglag ng bunga taon-taon tuwing namumunga ang puno. Pero hindi ito specified. Walang eksaktong lugar ang pagbabagsakan ng mangga at wala itong arrangement kung saan hihinto. Ang tawag dito ay natural law. Samantalang ang rice terraces ay design. Bakit? Merong intentionality at complexity. Hindi ito chance na nangyari dahil sa ulan o lindol. No, meron itong purpose para sa pagtatanim. Ito ay ginawa ng mga farmers para sa agriculture. Detalyado, may pattern at artistic. Ang ibig sabihin, merong designer. Isa pa, ang universe ay isang design. Ang Earth ay umiikot sa sarili niyang axis ng 1,000 miles per hour. Bakit? Kasi kung mas bibili siya o babagal sa 1,000 miles per hour, ay hahaba o iikli ang ating araw at gabi. Ang resulta ay masusunog tayo o maninigas tayo sa sobrang lamig. Kung ang Earth ay mas maliit gaya ng buwan, yung gravity ay sobrang mahina at hindi kayang mapanatili ang atmosphere para tayong mabuhay. Kaya nga, walang nabubuhay sa buwan. At kung ang mundo natin ay kasing laki ng Jupiter, Saturn, or Uranus, ay sosobra naman ang gravity na halos hindi na tayo makakakilos. Kung malapit ang Earth sa araw, gaya ng Venus, ay hindi natin matitiis ang init. At kung ang Earth naman ay kasing layo ng Mars, ay mararanasan natin ang snow at yelo araw-araw kahit nasa pinakamainit na region. Kung ang dagat ay naging kalahati ng laki ng normal, naku, halos hindi natin mararanasan ang pag-ulan. Pero kung mas lalaki pa ang coverage ng dagat, kahit 1/8 lang, ay sobra naman ang pag-ulan at magiging malaking ilog ang mundo. Alam mo ba na ang tubig ay magiging yelo sana sa 32 degrees Fahrenheit at masisira ang balance ng bilang ng pagtigas at pagtunaw ng yelo? Masisira ang marine life at iba pa, pero naglagay ang Diyos ng asin sa dagat upang ang tubig ay hindi madaling tumigas. Kaibigan, ang mga ito ay hindi chance, kung hindi design. Merong designer. Sinong designer? Ang Diyos. Now, ikaw at ako ay design. Hindi ka aksidente. Maaring ang magulang mo ay hindi ka pinlano.
Pero para sa Diyos, hindi ka aksidente. Sabi ni Max Lucado, you were not an accident. You were not mass-produced. You are not assembly line product. You were deliberately planned, specifically gifted, and lovingly positioned on the earth by the master craftsman. Kapag nakakita ka ng butterfly, hindi mo sasabihin chance o natural law. No, kasi walang butterfly na magkakaparehas, kundi lahat sila ay unique sa isa't isa. At yung magagandang kulay ng kanilang pakpak na nakikita mo habang sila ay lumilipad ay dinisign ng Diyos. Para saan? Para magbigay ng glory sa Diyos. Ganon din yung ating buhay, kaibigan. Kaya ka dinisign ng Diyos ay para mag-glorify mo siya sa buhay mo. Pag natupad mo ang potential mo, ay mag-glorify mo siya. Pag lumipad ka na at nakikita ang pagbabago sa iyo, nakikita ang pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa, ay mag-glorify mo ang Diyos. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ibigan, huwag mo sayangin ang buhay mo. Dinisenyo kang gawin ng mabuti, kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. Ito magbibigay ng karangalan sa Kanya. Pero hindi ito mangyayari kung makikiayon ka sa takbo ng mundong ito. Kaibigan, layuan mo yan at simulan mo magpalago sa Diyos. Sumali ka sa ating online discipleship group. Gusto ka naming makilala at makasama sa pagpapalakasan. Kaibigan, hindi ka lalago na mag-isa. Bakit? Kasi ikaw ay nakadesign para lumago kasama ang kapatiran. Sabi sa Gawa 2:46, sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Sabi sa talata ay yung mga alagad ng Panginoong Hesus ay tuloy-tuloy na nagpalago. Araw-araw, sila ay nakakaisa na sumamba sa Diyos sa templo. Ito yung big group gathering sa church. Tapos hindi lang yon, sila ay nagmi-meet din sa kanilang mga bahay. Ito yung small group o discipleship group. Kaibigan, simulan mo magtuloy-tuloy sa pagpapalago sa iyong relasyon at pagkilala sa Diyos. Bakit? Ito ang iyong design. So paano ba tayo tinitignan ng Diyos? Gaano tayo kahalaga sa Kanya? Una, you are God's masterpiece. At number 2, you are God's design. At ang panghuli, you are God's purpose. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Wow, sabi sa talata ay hinanda tayo sa good works para lakaran natin o isabuhay. Ito ang purpose natin matapos tayong iligtas. Kaibigan, hindi ka niligtas ng Diyos dahil sa good works, kundi dahil sa biyaya niya ay naligtas ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At dahil sa niligtas ka na ng Diyos, ay inaasahan ng Diyos na gagawin mo na ang good works o mabubuting gawa na hinanda niya para sa iyo. Kaya lang kadalasan, kahit na dinisenyo ng Diyos ang good works sa atin upang isabuhay, ay nananaig pa din ang sarili natin. Hindi tayo nakikipag-cooperate. Kaya nga gusto ng Diyos na malaman natin na merong purpose ang pagkaligtas mo. Merong purpose ang pagkalikha niya sa iyo bilang masterpiece. Hindi ka gagawing masterpiece ng Diyos nang wala lang. Ang purpose ay ang magawa mo ang mabubuting gawa na itinakda niya para sa iyo. Hindi sapat na na-bless ka sa message nung Sunday na yon. Hindi sapat na nakaramdam ka ng kasiyahan. Very warm ang pag-welcome ng mga tao sa iyo sa church. Hindi sapat na marami kang kaibigan sa church. Hindi sapat na 5 years ago nakapag-invite ka ng kapitbahay mo na sumama sa church. Hindi sapat na nakaramdam ka ng satisfaction dahil ang mga mahal mo sa buhay ay okay naman, wala naman silang sakit, kundi magagawa mo lang ang purpose ng Diyos sa iyo kapag kahit na marami kang pinagdadaan ng problema, nagdadalamhati ka, na kahit sobrang frustrated ka sa mga nangyayari sa iyo, kahit feeling mo punong-puno ka na at gusto mo nang magwala, o feeling mo ang lahat ng tao ay kalaban mo, o wala ka nang magawa kundi umiyak ng umiyak, pero sa kabila ng mga kahirapan na ito,
ay ginagawa mo pa din ang tama ayon sa kalooban ng Diyos sa iyo, alam mo, ito ang good works na purpose ng Diyos para sa iyo. Sabi sa 1 Peter 2:12-24, mamuhay kayong maayos sa gitna ng mga hentil. Nagsasalita sila laban sa inyo na tulad sa gumagawa ng masama. Subalit sa pagkakita nila ng inyong mabubuting gawa, ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdalaw. Ang sabi ay, mamuhay kayong maayos kahit pa masama ang ginawa nila sa iyo. Kahit chinismis ka nila, kahit minaliit ka, kahit nagalit sa'yo, nung gusto mo lang siyang i-correct upang magabayan, kahit hindi ka pinansin, kahit niloko ka at nagsinungaling sa'yo, kahit pinagtaguan ka pa, kahit hindi magandang pakikitungo sa'yo ng boss mo, ano daw yung ating gagawin? Ang sabi ay, mamuhay ng maayos. Ang ibig sabihin ay, maging modelo tayo ng pagmamahal ng walang kondisyon. Kaibigan, ito ang good works. Nalalakaran natin, bakit natin ito gagawin? Sabi sa talata ay upang pag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay pupurihin nila ang Diyos. Wow! Ang focus ay hindi para magmukhang santo sa paningin nila o maging maganda ang tingin nila sa iyo, kundi ang motivation natin kung bakit tayo gagawa ng mabuti ay para papurihan nila ang Diyos. Then sabi pa sa susunod na verse, magpasakop kayo sa bawat pamamahalang itinatag ng tao alang-alang sa Panginoon. Magpasakop kayo maging sa hari na siyang pinakamataas na pinuno. Magpasakop kayo maging sa mga gobernador na waring mga sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Ito ay sapagkat ang kalooban ng Diyos na sa paggawa ninyo ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang walang kabuluhang salita ng mga taong mangmang. Posible na yung mga alagad noon ay nagtatalo. Bakit pa tayo magpapasakop? Di ba, foreigners lang tayo dito sa lupa. Citizens of heaven na tayo. Ligtas na tayo. Under tayo ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi na tayo papasakop. O kaya marahil sinasabi nila, pinagbibintangan naman tayo ng masamang tao, bakit pa tayo magpapasakop? Di gawin natin kung anong tingin nila sa atin. Kaibigan, minsan ba naiisip mo din ito gawin sa mga authorities gaya ng traffic enforcer? Mali naman sila wag na lang tayong sumunod sa batas. Maglagay na lang tayo, magpadulas tayo. Wag tayong mag-submit sa penalty. Pero tingnan mo ito, sabi ni Pedro, magpasakop kayo kahit sa emperor. Ha? Ang emperor noon, si Nero, sobrang lupit sa mga Kristiyano. Tapos sasabihin mo, mag-submit kami? Yes, kaibigan. Bakit? Kasi sabi sa talata ay alang-alang sa Panginoon. Kaibigan, sa tuwing natetem ka gumanti o magrebelde, ay lumakad ka pa din sa paggawa ng good works. Piliin mo ang tama. Sabihin mo, Lord, para sa iyo ito. Alang-alang sa iyo, magbabayad ako ng tax kahit na parang feeling ko, kinokorap lang naman ang tax. Lord, susunod ako sa policy ng pag-segregate ng basura kahit hindi ako naniniwala sa ganyang patakaran. Kaibigan, sa lahat ng klaseng authorities, hindi lang sa gobyerno, sabihin mo, alang-alang sa iyo, Lord, susunod ako sa teacher ko na pinag-iinitan ako. Alang-alang sa iyo, Lord, magsasabit ako sa magulang ko na ayaw sa aking girlfriend o boyfriend. Lord, alang-alang sa iyo, magsasabit ako sa aking pastor o D-group leader. Lord, alang-alang sa iyo, magsasabit ako sa aking husband. Kaibigan, ayon sa talata ay ito ang kalooban ng Diyos sa iyo. Ito ang purpose niya na makilala tayong mga Kristiyano na gumagawa ng tama kasama na ang pagpapasakop sa lahat ng authority. Kaibigan, ito ang paglakad sa good works. Ito yung purpose. Then, sabi pa sa susunod sa verse 18, mga katulong, magpasakop kayo na may buong pagkatakot sa inyong mga amo. Gawin ninyo ito hindi lamang sa mababait at mahinahon, kundi sa mga likurin. Ang ibig sabihin ng katulong dito ay slave o alipin. Hindi ito pag-endorso ng Diyos sa slavery. Kung hindi ito lang talaga yung kalagayan noon. Ang katumbas nito sa ating panahon ngayon ay mga empleyado. So ano ang command ng Diyos sa kanila at sa atin ng mga empleyado? Tayo ay magpasakop. Now, hindi lang sa mabubuting boss, kundi pati na sa mga liko. Ang ibig sabihin, hindi mo ichichismis ang boss mo dahil naiinis ka sa kanyang policy.
Hindi porket masama ang ugali ng boss mo ay may lisensya ka na magreklamo sa ibang tao. Kundi ang gagawin mo ay magpapasakop ka. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan magreklamo o magtayo ng union laban sa iyong kumpanya. Bakit? Kasi gusto ng Diyos ay makita ka ng mga tao na iba ka, na ikaw ay talagang alagad niya. Then sabi pa sa susunod, ito'y sapagkat kapuri-puri ang isang taong namimighati at naghihirap kahit walang sala kung ang kanyang budhi ay umaasa sa Diyos. Maipagmamapuri ba kung kayo ay nagtitiis ng hirap ng pangbubugbog dahil sa paggawa ng kasalanan? Ngunit kung kayo ay nagtitiis ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi sa verse ay kapuri-puri kung nagtitiis ka at gumagawa pa din ng tama sa kabila ng pagmamaltrato sa iyo. Now, hindi sinabi na natutuwa ang Diyos kapag binubugbog ka o sinasaktan. Hindi yon ang ibig sabihin. Ang pinupuri ng Diyos ay yung pagtitiis na gawin ang tama. Magpasakop, magmahal, magpatawad, at magtiwala sa Diyos kahit hirap ka na. Maaaring sa asawa mo, hirap ka na. Kaibigan, magpasakop ka sa Kanya. Ito yung kalooban ng Diyos na gawin mo ang tama kahit na hirap ka na dahil gusto ng Diyos na makita ng asawa mo na ikaw ay iba. Ikaw ay anak niya, ikaw ay masterpiece niya. Pero sa kabaligtaran, hindi ka makakatanggap ng papuri sa Diyos. Hindi ito makakalugod sa Kanya kung naghihirap ka dahil naman pala sa gumawa ka ng mali. Kaya kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Kung tayo ba ay nahihirapan ngayon dahil sa ginawa nating pagsunod sa Diyos o nahihirapan tayo ngayon dahil sa consequence ng ating kasalanan? Kung nahihirapan ka sa paggawa ng tama, ay ituloy mo lang yan, kaibigan. Dahil nakakalugod yan sa Diyos. Dahil nagtitiwala ka na may ginagawa ang Diyos sa iyong paghihirap. Kung ang ginagawa mo naman ay mali, kaibigan, repent. Magbago ka at simulan mong hanapin ng Diyos sa buhay mo. Simulan mong sumunod sa Kanya. Sabi sa susunod na verse 21, ito ay sapagkat tinawag kayo sa ganitong bagay. Si Kristo man ay naghirap alang-alang sa atin at nag-iwan sa atin ng halimbawa upang kayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang. Ayon sa talata, ay ang Panginoong Yesus ang halimbawa ng paghihirap sa paggawa ng tama. Tingnan mo, yung susunod na verse 22, hindi siya nagkasala at walang pandarayang namutawi sa kanyang bibig. Nang alipustahin siya, hindi siya nang alipusta. Nang naghirap siya, hindi siya nagbanta. Sa halip ang kanyang sarili ay pinagkatiwala niya sa kanya na humahatol ng matuwid. Wow, ganito daw tayo magre-respond. Lord, kung nahihirapan man ako, kahit na ginagawa ko ang tama, kahit na sinusunod ko ang pinapagawa mo, pero inaapi pa din ako, ay okay lang sapagkat nagtitiwala ako sa iyo na ikaw ay humahatol ng matuwid. Ikaw ang bahala sa akin at ikaw ang bahala sa taong nanggigipit sa akin. Kaibigan, ito ang paglakad sa good works. Tuloy-tuloy kang maglilingkod sa Diyos kahit ano ang mangyari. Tuloy-tuloy kang gagawa ng mabuti upang makapagpala ka ng kaluluwa sa Diyos. Noong 165 AD ay tinamaan ng dalawang matinding salot ang Rome. 5,000 tao ang namamatay araw-araw. Nag-evacuate na ang maraming nakatira sa villages para makaiwas sa salot na ito. Iniwan nila ang kanilang bahay at kapamilya. Yung mga magulang, iniwan ng kanilang mga anak kahit na iyak ng iyak ang mga ito dahil sa sakit. Yung mga anak naman na malalaki na, ay iniwan din yung kanilang mga magulang na may sakit din. Kaya lang, may nangyaring hindi inaasahan. Yung mga alagad ng Panginoong Yesus ay nagpaiwan sa danger zones para alagaan ang mga may sakit at namamatay. Maraming alagad na nakatira sa labas ng syudad ang pumunta sa danger zone para lang tumulong sa mga may sakit at namamatay. Marami sa kanila namatay din dahil sa pag-aalaga sa mga taong hindi naman nila kakilala. Alam mo, sabi ng mga Christian historians, naniniwala sila na kaya lumaganap ang Christianity sa buong mundo ay dahil ito sa pagmamahal na pinakita ng mga alagad ng Panginoong Yesus noon sa Rome, sa mga taong namamatay na hindi naman nila kakilala. Kaibigan, ito ang good works na dapat nating nilalakaran. Ito yung purpose. Kaya nga, suriin natin yung ating sarili. Kailan ka nahirapan dahil sa paglilingkod mo sa Diyos? Kailan ka umalis sa comfort zone mo at sinabi mo kahit mahirapan ako,
Papalaguin ko ang sarili ko sa D group at ako din ay gagawa ng alagad. Kahit nahihirapan ako, ay bibigyan ko ng time araw-araw ang pakikipag-usap ko sa Diyos. Kaibigan, saan nauubos ang oras mo? Saan nauubos ang resources mo? Kaibigan, ang Kristyanismo ay walang saysay kung sa atin mismo na alagad ng Panginoong Yesus o tagasunod ng Panginoong Yesus ay hindi makikita ang Panginoong Yesus. Alalahanin mo, ikaw ang kamay, ikaw ang paa, ikaw ang bibig ng Panginoong Yesus. Ito ang iyong purpose. Ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Matthew 5:14-16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kaibigan, gawin mo ang purpose mo bilang ilaw ng mabubuting gawa sa lahat ng ginagawa mo. May purpose sa iyong parenting. Hindi ka lang nagpapalit ng diaper, kundi nagpapalaki ka ng mga anak na may takot at pagmamahal sa Diyos. Hindi ka lang nagtatrabaho para saan? Para sa pera? Hindi. Kundi nagtatrabaho ka para maging ilaw ng good work sa iyong kasamahan at madala mo sila sa Diyos. Nagtatrabaho ka para gumawa ng alagad sa opisina mo at magbigay ng glory sa Diyos. Sa lahat ng area ng buhay mo ay pailawin mo ang mabubuting gawa para mapapurihan ang Diyos. Kapag nagagawa mo ito sa buhay mo, ay natutupad mo ang potential na dinesign ng Diyos para sa iyo. Kaibigan, believe in your worth. Be your potential. Marahil gusto mo na ding matupad ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Maging isang taong kinalulugdan ng Diyos. Isang masterpiece. Nagmamahal sa Kanya, nagmamahal sa kapwa ng walang kondisyon. Umiilaw sa bahay, umiilaw sa opisina at kahit saan. Kaibigan, ngayon na ang araw ng pagbabago. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Manampalataya ka sa Kanya. Kasi kung wala siya sa buhay mo, wala kang magagawa. Hindi ka magiging masterpiece. Ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong lumago sa aking pagmamahal sa iyo at matupad ko ang full potential na hinanda mo para sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, God's greatest gift to you is your unlimited potential. Your greatest gift to God is to use that potential to the fullest. Ibigan, ginawa ka ng Diyos ng mas higit pa sa kung ano ka ngayon. Ito ang pursigihin mo, magawa sa buhay mo. Paano? Alamin mo ang value mo sa Diyos. You are God's masterpiece. Mula sa isang patay na makasalanan ay binuhay ka niya at maghaharing kasama niya sa langit. Kaya isabuhay mo na ang katotohanan na ito. Ang bago mong pagkatao ay may kakayahang humindi sa kasalanan at tunguhin na ang landas papunta sa Diyos. Pangalawa, you are God's design. Hindi ka aksidente, pinlano ka matagal na ng Diyos.
Wala siyang nakalimutan na detalye na kakailanganin mo para magawa mo ang iyong potential. Pangatlo, you are God's purpose. Meron ka palang direksyon. Hindi mo kailangan gayahin ng ibang tao o ma-insecure sa kanila. Ang kailangan mo gawin ay maging tapat ka sa pinapagawa ng Diyos na purpose niya sa iyo. Ano yun? Paggawa ng mabuting gawa. Kapag ginagawa mo ang mga ito, ay maaabot mo ang full potential mo na magbibigay sa iyo ng meaning, satisfaction, at pagpaparangal sa Diyos. Maraming tao magpupuri sa Diyos dahil sa iyo. Kaya nga, be intentional, be your potential. God bless!